What's up mga kaibigan? Kamusta? Muli po akong nagbabalik, dahil ngayon ay ipapaliwanag ko sa inyo ang isang sci-fi, mystery movie na pinamagatang Contact. Nagsisimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Ellie Arroway, na gumagamit ng kanyang amateur radio upang makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sinusuportahan din ng kanyang ama ang kanyang libangan, madalas silang tumitingin sa kalawakan gamit ang teleskopyo. At pagkatapos ay ipinahayag na ang ina ni Ellie ay namatay habang ipinapanganak siya. Sa kasamaang palad, namatay din ang kanyang ama dahil sa atake sa puso noong siya ay 9 gulang. Ang eksena ay lumipat sa hinaharap kung saan si Ellie ay nasa hustong gulang na at may titulo ng doktor sa astronomiya. Nagtatrabaho siya sa isang organisasyon ng gobyerno na pinangalanang Search for Extraterrestrial Intelligence o SETI. Kasama sa kanyang mga tungkulin ng pakikinig sa mga radio emissions mula sa kalawakan sa pag-asang makahanap ng mga palatandaan ng extraterrestrial na buhay. Isang hapon, nasa isang restaurant siya nang mapansin siya ni Palmer Joss, isang bagong Kristiyanong mangangaral. Nabighani ang binata sa kagandahan ni Ellie at nilapitan siya. Pagkatapos ay umupo sila at malawak na pinag-uusapan ang kasalukuyang gawain ng SETI. Pagkatapos ng pag-uusap, nakumbinsi ng charismatic preacher si Ellie na makipagtagpo sa linggo. Pagkalipas ng ilang araw, dumating sa SETI ang tagapayo sa agham ng Pangulo, si David Drumlin, upang suriin ang kanilang pananaliksik. Ang mga kawani sa obserbatoryo ay naghahatid ng isang engrandeng salo-salo sa kanyang pagtanggap ngunit, may preconception si David na ang programa ay isang pag-aaksaya lamang ng pera. Sa pagdiriwang, patuloy niyang ipinapaliwanag kung paano kailangang kumita ang mga proyekto dahil ginagamit nila ang mga pampublikong buwis. Si Ellie ay nasaktan sa kanyang mga salita at sinusubukang ipaliwanag ang kahalagahan ng siyentipikong pananaliksik. Sa kanyang sorpresa, nagsimula rin si Palmer na magyabang, tungkol sa kung bakit mahalaga ang programa sa espasyo sa sangkatauhan. Agad siyang nakilala ni David bilang mangangaral na nagtatayo ng mga koneksyon sa politika pabalik sa Washington, D.C. Kinagabihan, inanyayahan ni Palmer ang isang inis na si Ellie na mamasyal. Isang romantikong chemistry ang namumuo sa pagitan ng dalawa. Pinanood nila ang mga bituin saglit at sinabi nito sa kanya kung paano siya naging inspirasyon ng kanyang ama na maging isang astronomer. Sa bandang huli, naghahalikan sila at nauwi sa gabing magkasama. Kinaumagahan, habang naghahanda para sa trabaho, sinabi ni Ellie kay Palmer na iwanan ang kanyang numero ng telepono sa mesa. Gayunpaman, pagdating niya sa kanyang opisina, nakatanggap siya ng mapangwasak na balita. Ipinaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga kasamahan na nagpasya si David na isara ang kanilang proyekto. Lahat ng tao sa SETI ay nawawalan ng pag-asa at napagtanto na wala na silang magagawa. Ngunit isang determinadong Ellie ang nag-anunsyo na maghahanap siya ng mga mamumuhunan upang maipagpatuloy ng kanilang grupo ang kanilang pananaliksik sa ibang lugar. Nang gabing iyon, nang umalis siya sa kanyang tahanan, nakalimutan niyang kunin ang numero ni Palmer. Makalipas ang 13 buwan, dumating si Ellie sa New Mexico at tumungo sa Hayden Industries, isang kumpanya na gumagawa ng mga bahagi para sa mga spaceship. Gusto niyang makakuha ng pondo para sa SETI ngunit, tinawag ng Board of Directors ang kanyang mga ideya na science fiction. Nang papadalhan na nila siya ng walang dala, nakatanggap ang board ng tawag mula kay S.R. Hayden, isang malihim na bilyonaryo at ang CEO ng Industries. Nakakagulat siyang sumang-ayon na pondohan ang kanyang pananaliksik, sa kabila ng mga pagtutol ng board. 4 pang taon ang lumipas at nasa New Mexico pa rin si Ellie na nagtatrabaho sa malalaking satellite dish. Gayunpaman, isang hapon, nakatanggap siya ng isa pang masamang balita mula sa isang katrabaho. Handang pondohan ni Hayden ang proyekto sa loob ng maraming taon ngunit ang mga teleskopyo ay pag-aari ng gobyerno. Ang gobyerno, sa ilalim ng mungkahi ni David Drumlin, ay nais na ipaarkila ang mga satellite sa mas kumikitang mga negosyo. Sa makatuwid, napagpasyahan na ang proyekto ay isasara sa loob ng 3 buwan. Samantala, naglathala si Palmer ng isang libro at naging isang espiritual na tagapayo sa White House. Siya ay regular na lumalabas sa TV, na nagpapaliwanag na ang mga tao ay naging masyadong nanguhumaling sa mga computer sa halip na makahanap ng kahulugan sa buhay. Habang papalapit ang araw ng deadline para sa proyekto, sa wakas ay gumawa si Ellie ng isang pambihirang tagumpay. Isang gabi, nabigla siya nang makarinig ng pumipintig na ingay sa kanyang radio transmitter.
Siya at ang kanyang koponan pagkatapos ay binuksan ang lahat ng magagamit na mga satellite upang makakuha ng mas mahusay na signal. Nagtutulungan silang subaybayan ang pinagmulan ng pulso at kalaunan ay nakumpirma na nagmula ito sa isang bituin na Vega, 26 na light years ang layo. Nangangahulugan ito na ang signal ay naglalakbay ng higit sa 20 taon. Na-decode ni Ellie na ang mga pulso ay nag-beep sa isang ritmo upang kumatawan sa mga prime number. Kinukumpirma nito na ang signal ay hindi random ngunit sa halip ay may partikular na nagpadala nito. Ang koponan ay magkakaroon ng talakayan at sumang-ayon na ibigay ang impormasyong ito sa lahat ng kinauukulang awtoridad. Kinaumagahan, ang kanilang obserbatoryo ay napapaligiran ng mga mamamahayag at maging si David Drumlin ay dumating na. Ang pinuno ng National Security Council, si Michael Kitts, ay nagalit dahil hindi pinananatiling classified ng team ang impormasyon. Ngunit ipinagtanggol ni David ang desisyon, ipinaliwanag na kung wala ang tulong ng ibang mga istasyon, mawawalan sila ng signal. Sa dakong huli ng hapong iyon, natuklasan ng koponan pati na sina David at Kitts ang pangalawang senyales na darating kasama ang una. Ikinonekta nila ito sa isang monitor at kalaunan ay namamahala upang i-decode ang mga signal sa isang video message. Sa kanilang lubos na pagkagulat, ito ay isang recording ng pambungad na talumpati ni Hitler sa 1936 Olympics. Ito ang unang paghahatid ng telebisyon na ipinadala sa kalawakan. Lumalabas na ipinadala ito ng mga dayuhan bilang isang pagbati. Mamaya sa The White House, inanunsyo ng Pangulo ang alien contact nang hindi binabanggit ang Hitler video. Gayunpaman, nung oras na para makipag-usap sa publiko, tinawag si David bilang pinuno ng investigasyon sa halip na si Ellie. Samantala, pinagsama-sama ng pangkat ng SETI ang lahat ng mga senyales at natuklasan na nagsasalin ito sa napakalaking dami ng data. Si Ellie ay nagtatrabaho araw at gabi upang gumawa ng isang pagtatanghal sa pagsasama-sama ng mga datos. Ngunit nang dalhin niya ito kay David, ibinunyag niya na ang gobyerno ang kukuha sa karagdagang pagdecryption. Galit na galit si Ellie dahil nagsasangkot ito ng mga taon ng kanyang trabaho kaya dinala niya ang issue sa White House. Sa kabutihang palad, pinahintulutan ng Chief of Staff, Rachel Constantine si Ellie na panatilihing kontrolin ang investigasyon. Ngunit sinabi rin niya na ang lahat ng pag-unlad ay dapat palaging pribadong talakayin muna sa gobyerno bago ito isapubliko. Hindi nagtagal, kumalat sa buong media ang balita ng pagtuklas kasama ang mga paglabas ng Hitler video. Ang mga nagpoprotesta ng neo-Nazi ay sumasakop sa mga lansangan habang ang ibang mga grupo ng relihiyon ay nagpapakita rin ng kanilang presensya. Habang nagsisimulang makipagtalo ang lahat sa TV sa agham laban sa relihiyon, libu-libong tao ang nagkampo sa labas ng pasilidad sa New Mexico. Ang karamihan ay tila nagsasaya, ngunit si Ellie ay nag-aalala tungkol sa isang relihiyosong panatiko na nagngangalang Joseph na patuloy na nagbibigay ng mapuot na pananalita. 3 linggo pagkatapos ng pagtuklas, umuwi si Ellie para maghanap ng email mula sa hindi kilalang nagpadala. Ang text ay nagsasabing, mayroon akong isang sikreto, at naglalaman din ng isang bahagi ng alien na mensahe na ginagawa ng SETI. Nagalit siya sa isang potensyal na hacker ngunit nakatanggap siya ng fax na humihiling sa kanya na dumalo sa isang espesyal na appointment. Walang pagpipilian si Ellie kundi pumayag dahil gusto niyang protektahan ang kanyang pananaliksik. Pagkalipas ng ilang araw, dumating siya sa lokal na paliparan at pumasok sa isang pribadong eroplano. Pagkatapos ay ipinahayag na si Haddon ang nagpadala ng email. Ang reclusive billionaire ay nakatira sa eroplanong iyon at isinasaalang-alang si Ellie na isa sa kanyang pinakamahalagang pamumuhunan. Pagkatapos ay nagplay siya ng isang video na nagbubuod sa kanyang buhay at mga nagawa bago ihayag na dati rin siyang isang engineer. Inanunsyo din ni Haddon na na-decipher niya ang data mula sa alien signal at nilalaro ito sa isang screen. Lumalabas, ang data ay dapat ayusin sa 3-dimensional na anyo para magkaroon ito ng kahulugan. Kinabukasan, ipinakita ni Ellie ang pagtuklas na ito sa gobyerno, na nagpapaliwanag na naglalaman ang data ng mga blueprint para sa ilang uri ng makina. Ang isang grupo ng mga nangungunang siyentipiko ng gobyerno ay gumugol ng ilang oras at sa wakas ay natukoy na ang makina ay isang spacecraft ng isang tao. Di nagtagal, isang emergency na pagpupulong ang gaganapin sa White House, at sumang-ayon silang itayo ang makina. Nakipag-ugnayan ng Pangulo ng US sa ilang iba pang mga bansa upang maikalat ang panganib at gastos sa pagtatayo nito.
Inatasan din niya ang isang komite na pumili ng taong gagawa ng spacecraft. Inihayag na bilang the White House Spiritual Advisor, si Palmer ay nasa komite din. Sa mga susunod na linggo, kakapanayamin nila ang isang grupo ng mga kandidato upang magpasya kung sino ang makakapaglakbay sa spacecraft. Sa lalong madaling panahon ang listahan ay pinaliit sa 10 kandidato na kinabibilangan ng parehong Ellie pati na rin si David. Maraming kontrobersya ang pumapalibot sa mga huling kandidato dahil 1/3 ay Amerikano. Lumalabas na ang Japan ay hindi nagboluntaryo kahit kanino at sa halip ay humingi ng subcontract sa pagsasama ng mga sistema. Isang gabi, nakipagkita si Ellie kay Palmer at nakipag-usap ang duo tungkol sa paglalakbay sa kalawakan. Ipinaliwanag niya na dahil sa paglawak ng oras, ang taong naglalakbay ay gugugol lamang ng 4 na taon sa barko, ngunit 50 taon na ang lumipas sa Earth. Malaki ang tensyon pati na rin sa romantikong chemistry sa pagitan ng duo at kalaunan ay nauwi sila muli sa halikan. Dumating ang araw ng huling panayam at pumasok si Ellie sa isang silid ng gobyerno. Siya ay hindi kapani-pani walang mahusay, at ang komite ay tila nasiyahan sa kanyang resume. Gayunpaman, bago matapos ang pagtatanong, pinutol ni Palmer upang tanungin siya tungkol sa kanyang ateismo. Ang komite sa pagpili ay may ilang mga debotong Kristiyano at ito ang nagpapasama sa kanya sa harap ng lahat. Sinubukan ni Ellie na ipagtanggol ang kanyang mga pananaw ngunit natapos ang pakikipanayam sa isang mapait na tala. Nang dumating ang mga resulta sa araw na iyon, si David ang napili para sa misyon. Kasunod nito, pinutol ni Ellie ang lahat ng relasyon kay Palmer ngunit patuloy na nakikipagtulungan sa SETI sa pagtulong sa misyon. Lumipas ang mga buwan at itinayo ang spaceship sa Kennedy Space Center sa Cape Canaveral. Nagsimulang magtipon doon ang malalaking pulutong at ang kapaligiran ay naging magulo. Sa araw ng paglulunsad, dumalo si Ellie sa kaganapan at binati si David ng good luck sa misyon. Pagkatapos ay sumali siya sa koponan sa control room at nanunood ng may pananabik habang ang paghahanda ay umabot sa kanilang huling yugto. Nang maglaon, habang isinasagawa ang ilang pagsusulit, tumingin si Ellie sa monitor at napansin ang leader ng kulto ng ekstremista, si Joseph na nagpapanggap na isang manggagawa malapit sa barko. Agad niyang binalaan si David, at lahat ay tumakbo upang harapin ang nanghihimasok. Ngunit huli na, ina-activate niya ang isang bomba na kanyang itinatago, at isang malaking pagsabog ang nagpabagsak sa tore na sumusuporta sa spacecraft. Ito ay nagpapadala sa karamihan ng tao sa isang estado ng takot at ang mga bumabagsak na mga labi ay pumatay ng ilang mga manggagawa, kabilang si David. Kasunod ng kalamidad na ito, isang malaking libing para sa mga namatay na tao ang idinaos ng gobyerno. Nang umuwi si Ellie pagkatapos ng kaganapan, natuklasan niya ang isang maliit na device na parang computer na naghihintay sa kanyang silid. Pinindot niya ang isang key, at nagsimula ang isang video call, na ipinakita si Haden sa Mir Space Station. Nandyan ang bilyonaryo dahil namamatay siya sa cancer at gustong mabuhay sa kanyang mga huling araw sa kalawakan. Pagkatapos ay nag-zoom in siya sa isang camera sa Hokkaido Island, na nagpapakita ng nakakagulat na twist, isang pangalawang barko ang itinayo ng Japan. Lumalabas, ang kumpanyang nakakuha ng kontrata para sa pagsasama ng system ay isang subsidiary ng Haden Industries. Lihim na pinondohan ng bilyonaryo ang pangalawang spaceship na itatayo sa Hokkaido at itinago ito. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Ellie na maging taong maglalakbay sa spaceship, isang alok na kaagad niyang tinanggap. Sa susunod na eksena, naglakbay si Ellie sa Japan sa pribadong eroplano ni Haden at nakilala siya doon. Pagkatapos ay itinuro nila sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa paglalakbay at ibahagi ang mga pag-iingat sa kaligtasan. Sa kabila ng mahigpit na seguridad sa isla, ang balita ng pangalawang makina ay tumagas sa media. Ngunit walang mga reporter ang pinahihintulutan malapit sa site at sa wakas ay dumating na ang araw ng paglulunsad. Pagkatapos ay tiningnan ng mga teknisyan ang suit ni Ellie at nilagyan ng kamera ang kanyang ulo para ma-record ang buong biyahe. Ang spacecraft ay may central circular chamber na napapalibutan ng malalaking singsing. Ang mga ito ay umiikot sa matataas na bilis na lumiliko sa espasyo at oras sa kanilang paligid. Sa teorya, kapag ang mga singsing ay nakakakuha ng sapat na bilis, ang isang wormhole ay dapat magbukas at ang gitnang silid ay ihuhulog dito. Itinali ni Ellie ang sarili sa kanyang upuan at sinimulan ng proseso. Ang mga singsing ay magsisimulang umikot ng may kamanghamanghang bilis,
oras ng pagtitiklop at espasyo sa paligid ng spacecraft. Napansin ni Ellie ang kakaibang liwanag na sinubukan niyang i-record para sa base team, ngunit ang footage ay static. Samantala, hindi nakuha ng mga computer at monitoring machine sa base ang data mula sa central chamber. Ngunit determinado si Ellie na ituloy ang misyon at sinabi sa base na handa na siyang ilunsad. Kasunod nito, sa wakas ay nahulog ang spacecraft at dumaan ito sa isang wormhole. Inilarawan ni Ellie ang buong karanasan ng malakas para sa camera kahit na hindi na niya may relay ang mga visual gamit ang ground control. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang barko at nakita ni Ellie ang isang malayong planeta na tila Vega. Bigla, ang kanyang barko ay sinipsip sa isang serye ng mga wormhole bago huminto sa isa pang star system. Doon, napansin ni Ellie ang isang planeta sa ilalim ng kanyang barko, na naglalaman ng isang malaking lungsod. Ngunit bago niya ito mapagmasdan ng detalyado, ang barko ay nahuli sa isang mas marahas na wormhole. Habang nangyayari ito, ang locket ni Ellie ay nagsimulang lumutang, at umalis siya sa kanyang upuan upang saluhin ito. Sa sandaling iyon, naputol ang upuan at tumama sa kisame, dahilan upang mamatay ang mga ilaw sa barko. Pagkatapos ay binuksan ni Ellie ang kanyang flashlight at natuklasan ang isang celestial na kaganapan na hindi niya kayang unawain. Bago niya masuri kung ano ito, nagsimula siyang lumutang at kalaunan ay nahanap niya ang sarili sa tila isang beach. Sa kanyang pagtataka, ang lugar na ito ay parang galing sa isang drawing na ginawa niya noong bata pa siya. Sumusundo si Ellie sa hangin sa paligid ng kinatatayuan niya. Ang kanyang mga daliri ay nakakatugon sa pagtutol mula sa isang hadlang ng enerhiya, ibig sabihin ito ay isang uri ng pandaman na ilusyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang tumakbo ang isang figure patungo sa kanya, at nagulat si Ellie nang makitang ama niya iyon. Niyakap niya ang sarili sa mga bisig nito ngunit napagtanto niya na hindi ito ang ama. Pagkatapos ay ipinahayag na ang figure na ito ay isang dayuhan, na nagpapaliwanag na kinuha niya ang form na ito upang makipag-usap sa kanya ng mas madali. Kinumpirma din niya na maraming lahi ng dayuhan sa universo. Ngunit nang ipadala ng mga tao ang kanilang unang radio transmission sa kalawakan, naabot nito ang kalawakang ito. Pinagmasdan ng mabuti ng mga dayuhan ang mga tao at sumang-ayon na karapat-dapat silang kontakin. Kaya naman, nagpadala sila ng blueprint para sa sasakyang pangkalawakan bilang unang hakbang para sa sangkatauhan na sumali sa iba pang bahagi ng universo. Nangako ang alien na simula pa lang ito ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Earth ngunit pansamantalang nagpaalam. Isang nakakasilaw na liwanag pagkatapos ang biglang lumiwanag at nakita ni Ellie ang kanyang sarili pabalik sa barko na nakarating sa dagat ng Japan. Nagpanik ang base team at nakipag-ugnayan sa kanya, sinabing nagkaroon ng malfunction at hindi na umalis ang barko. Agad nila siyang iniligtas at dinala pabalik sa base station. Doon, ibinahagi ni Ellie ang kanyang buong karanasan, ngunit ang footage mula sa kanyang camera ay walang iba kundi static. Sa oras na ito, ang balita ng Japanese spaceship ay kumalat sa buong mundo. Pagkalipas ng ilang linggo, isang US Congressional Committee na pinamumunuan ni Kitts ang nag-interrogate kay Ellie. Ibinigay niya ang kanyang account sa paglalakbay sa pamamagitan ng wormhole pati na rin ang lahat ng kanyang nakita. Naisip ni Ellie na ang paglawak ng oras ay maaaring gumawa ng isang segundo sa Earth na katumbas ng 18 oras sa kalawakan. Ngunit agad siyang tinawag ni Kitts dahil ang mga wormhole ay isang teorya lamang na walang patunay. Naghulog din siya ng isang malaking bomba, si Haden, na pinondohan ng misyon, ay namatay. Sinabi ni Kitts na ang buong alien signal na ito ay isang maingat na plano na isinagawa ng bilyonaryo. Higit pa rito, ibinasura rin niya ang naranasan ni Ellie sa spaceship. Sinabi niya na ito ay simpleng trauma ng kanyang pagkabata na nagpapakita bilang mga guni-guni. Nagalit si Ellie sa kanyang mga salita at nagbigay ng talumpati tungkol sa pagkamangha, pagpapakumbaba, at pag-asa. Nagbibigay inspirasyon ito kay Palmer, na dumadalo rin sa pagdinig ng Kongreso. Gayunpaman, napagpasyahan ng komite na ang kanyang kwento ay kalokohan din. Nang maglaon, sa kanyang paglabas, sinamahan ni Palmer si Ellie sa harap ng mga kamera at isang malaking pulutong ang nagtipon sa labas. Tinanong siya ng isang reporter para sa kanyang mga pananaw sa bagay na ito at sinabi niyang naniniwala siya sa account ni Ellie. Sa pagtatapos ng pelikula, habang nagsisimula ng dumami ang kredito, ipinakita ng Chief of Staff Rachel, kay Kitts ang isang nakakagulat na pagtuklas.
Sa mga tao sa base station na nanunood ng misyon, ang spacecraft ay nahulog lamang ng 1 segundo bago lumapag sa dagat ng hapon. Ngunit ang kamera ni Ellie ay nakapagtala ng 18 oras ng static, na mahalagang nagpapatunay sa kanyang teorya ng time dilation. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, at huwag kalimutan mag-like, comment, share at i-on ang notification bell para matulungan ang aming channel. Hanggang sa muli, salamat!